May kilala ka bang lalaking hindi naman sobrang gwapo, pero may kakaiba? Hindi siya loud, hindi siya showy. Pero kapag kausap mo, parang biglang nagkakaroon ng kulay ang paligid. Isa, dalawang salita lang niya, at parang may kung anong nabubuhay sa loob mo. Yung tipong isang simpleng ingat ka lang mula sa kanya, pero buong gabi mo na iniisip. Tapos bigla siyang naglaho. Wala kang ginawang mali, pero parang may mali. Wala kang kasalanan, pero pakiramdam mo, ikaw ang dahilan kung bakit nanlamig siya. At habang lumilipas ang araw, hinahanap mo na yung init na dati niyang binibigay. Kahit alam mong mali, gusto mo lang maramdaman ulit yung spark. Ganon gumalaw ang mga master manipulators. Hindi sila basta sweet. Marunong silang pumindot ng emosyon, eksaktong emosyon na kaya kang itali sa kanila. At ang unang pindutan nila, ang tinatawag na validation craving. Ang pangangailangan ng babae na maramdaman na siya ay sapat. Sa panahon ngayon ng modern dating, hindi na lang sino ang unang magmahal. Ang laro na ngayon ay sino ang unang matutong kontrolin ang emosyon. Dating-dati, ligawan lang. Ngayon, may halong psychology, algorithm at timing. Isang scene, isang like, isang delayed reply, lahat yan may kahulugan. At ang mga manipulator marunong dyan. Sila yung tipo ng lalaking hindi kailangang magsalita ng marami. Isang tingin lang, mararamdaman mong espesyal ka. Pero hindi mo alam, parte lang yun ng laro. Hindi niya kailangan ng maraming effort para bumagsak ka. Ang kailangan lang niya ay malaman kung ano ang hinahanap mong maramdaman. At kapag nahanap na niya yun, tapos ka na. Kasi sa moment na pinaniwala ka niyang siya lang ang nakakapagparamdam yun sa'yo, hawak ka na niya, hindi sa katawan kundi sa emosyon. Bakit nga ba ganun? Bakit parang kapag may lalaking marunong magbigay ng pansin, agad mong nadarama na iba siya? Simple. Dahil karamihan sa mga babae, buong buhay, tinuturuan na dapat maging enough. Maganda, mabait, pleasing, desirable. Laging may standard na kailangang abutin. Kaya natural lang hanapin yung mga salitang nagpaparamdam na you are enough. At dito pumapasok ang mga manipulator. Hindi nila lalapitan lahat ng babae. Pipili lang sila ng may kaluluwang sensitibo. Yung tipong matalino, pero may malambot na puso. Yung tipong kayang tumawa, pero marupok kapag naparamdamang mahalaga siya. Sa simula, akala mo destiny. Parang kilala ka na niya kahit kakakilala niyo lang. Tama lahat ng sinasabi niya. Alam niya kung kailan ka fragile, kung kailan ka vulnerable. At kapag nagtiwala ka na, unti-unti niyang binabago ang tono. Noong una, araw-araw may good morning. Ngayon puro scene, dati siya ang unang nag-aabot ng kwento. Ngayon, ikaw na ang laging humahabol. At kahit ayaw mong umabot sa ganun, napapaisip ka. Baka ako nga ang nagbago. Baka ako nga ang masyadong demanding. Hindi mo alam, iyon mismo ang gusto niyang maramdaman mo. Kasi habang busy kang maghanap ng mali sa sarili mo, busy siya sa pagpapatibay ng control sa isip mo. Ganyan gumana ang emotional manipulation, hindi siya biglaan. Dahan-dahan kang ginuguhitan ng tanong sa isip mo, hanggang sa ikaw na mismo ang gumawa ng kasagutan pabor sa kanya. Isipin mong ang puso mo ay isang kandila. At bawat papuri, bawat sweet message na binibigay niya, parang hangin na nagpapasayaw sa apoy. Mas nagliliwanag ka, mas nagiging buhay. Pero kapag bigla niyang pinatay ang hangin, hindi mo alam kung mamatay ka ba o maghihintay ng hangin ulit. At ayon, nagsisimula ka ng masunog nang hindi mo napapansin. Hindi mo alam, habang naghihintay ka ng kilig, inaaral ka na niya, paano ka mag-isip, paano ka mag-react. Kaya sa tuwing magpapakita siya ulit, kahit sandali lang, pakiramdam mo parang nabalik lahat ng nawala. Pero pansinin mo, ilang segundo lang ang saya tapos balik ulit sa pangungulila. Hindi mo alam kung siya ba ang sagot o siya rin ang dahilan ng sakit. Isang gabi, si Lian, nagkukwento sa barkada. Hindi ko maintindihan si Ken. Nung una, sobrang lambing. Ngayon parang wala na. Sabi ng kaibigan niya, baka busy lang. Pero sabi ni Lian, hindi eh. Ramdam kong may binabago siya. Parang gusto niyang ako ang mauna. Hindi alam ni Lian, iyon nga ang laro. Kasi ang manipulator, ayaw niyang siya ang mauuna. Gusto niyang ikaw ang maghabol kasi sa paghahabol mo, doon niya makikita kung gaano kakalalim ang pagkakahulog. At kapag nakita niyang kaya mo nang magpakumbaba, doon siya muling lalapit. Kunwari concerned, kunwari caring, para maramdaman mong bumalik ulit ang connection. Pero hindi iyon connection. Isa yung leash. Ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Minsan sobrang lambing, minsan malamig. Minsan parang ikaw lang ang mundo niya. Minsan parang di ka na umiiral. At sa tuwing bigla siyang babalik, kahit kaunting effort lang, feeling mo finally bumalik na ulit siya sa dati. Pero hindi siya bumalik, ikaw lang ang bumigay. Ang utak ng tao ay naghahanap ng pattern. At kapag minsan ka lang binibigyan ng reward, mas lalo mong hinahanap kung kailan ulit mangyayari. Kaya kahit pagod ka na, umaasa ka pa rin. Hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil addicted ka na sa high na binibigay ng pansin niya. Parang pagsusugal.
Hindi ka naman nananalo araw-araw, pero sa tuwing nananalo ka, parang sulit lahat ng talo. Ganun ang effect ng manipulator. Binibigyan ka ng konting saya para makalimutan mong malungkot ka buong panahon. Minsan, hindi mo na namamalayan na dependent ka na. Hindi ka na nag-aayos para sa sarili mo. Para na lang sa kanya. Hindi ka na masaya dahil masaya ka. Masaya ka lang kapag may mensahe siya. At pag hindi siya nagparamdam, parang nagkakaroon ng kirot sa dibdib mo. Hindi mo alam kung gutom ba yon, o lungkot, o takot. Ang alam mo lang, gusto mong maramdaman ulit yung presence niya. At yan ang punto kung saan nawawala ang sarili mo. Hindi mo na alam kung sino ka nang wala siya. Kasi lahat ng emosyon mo, nakaayon na sa kung paano siya umasta. Yan ang pinakamapanganib na parte ng validation craving. Kapag nasanay ka ng ibang tao ang magbibigay ng halaga sa'yo. Ang manipulator ay parang salamin na marunong magpakita ng eksaktong imahe na gusto mong makita. Sa una, ipapakita niya kung gaano ka kaganda, kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka rare. Pero pagtagal, babaguhin niya ang reflection. Unti-unti makikita mo na may mali sa'yo. Hanggang sa dumating ang punto na, kapag wala siya, parang wala ka ring halaga. Yan ang gusto niyang maramdaman mo. Na siya ang nag-iisang salamin na may kakayahang ipakita kung sino ka. At kapag naniwala ka na, dun ka na niya hawak. Ang masakit dito, karamihan ng babaeng nabibiktima, hindi mahina. Matalino sila, successful, maganda. Pero dahil matatag sila sa labas, walang masyadong nakakakita ng lungkot sa loob. At kapag may lalaking nagparamdam ng konting lambing, parang nagkaroon ng lugar kung saan pwede silang huminga. Hindi nila alam, iyon din ang pintuan papunta sa pagkapagod. Kasi kapag sanay ka ng ikaw ang nagbibigay, at biglang may taong nagbigay sa'yo, madali kang mahulog. Kahit hindi mo pa siya kilala ng buo. Minsan habang nakahiga ka sa kama, iniisip mo kung anong kulang sa'yo. Wala ka namang ginawang mali, pero bakit parang lumamig siya? Bakit biglang naging tahimik ang dating maingay na chat? At habang nag-iisip ka, biglang magme-message siya. Miss mo na ako? Isang linya lang pero para bang nabuhay ulit ang gabi mo. Hindi mo alam yun ang hook. Hindi para makausap ka ng matino, kundi para maramdaman niyang kaya ka pa rin niyang buhayin sa isang chat lang. At doon tahimik kang bumabalik sa laro. Hindi mo gustong bumalik, pero gusto mong maramdaman ulit yung dati. At yan ang kalokohan ng puso. Kaya nitong tanggapin ang sakit basta may halong saya. Sa dulo mapapaisip ka, paano niya nagagawa to? Paano niya nakukuha yung emosyon ko ng ganito? Simple lang, kasi hinayaan mong siya ang magtakda ng halaga mo. Hinayaan mong siya lang ang magpapatunay kung worth it ka pa ba. Pero isipin mo ito, bago mo siya nakilala, buo ka na. Bago mo siya minahal, masaya ka na. Ang problema lang, nakalimutan mong hindi mo kailangan ng tao para maramdaman na ikaw ay sapat. Isang gabi, tumingin ka sa salamin. Matagal kang tumitig, walang makeup, walang filter, at unang beses mong sinabi sa sarili mo, pagod na akong hintayin ang mensahe niya para sumaya ako. At doon mo mararamdaman yung kakaibang kalayaan, yung tahimik pero maluwag sa dibdib. Kasi na-realize mo, hindi mo kailangan ng you're beautiful para maramdaman mong maganda ka. Hindi mo kailangan ng good morning para magsimula ng araw na may ngiti. Hindi mo kailangan ng kahit sinong lalaking paalalahanan kang espesyal ka, kasi alam mo na yon. At kapag dumating ka sa puntong yon, wala nang manipulator na makakagulo sa kapayapaan mo. Kasi ang taong buo, hindi kayang paikutin ang taong marunong lang maglaro. Sabi nila, ang pinakamagaling na laro ay yung hindi mo alam na nilalaro ka na. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maging manlalaro para hindi maging biktima. Kailangan mo lang matutong makita kung sino ka, kahit walang nagsasabi. Kasi ang babaeng alam ang halaga niya, kahit anong laro ng manipulator, hindi tatablan. Dahil siya mismo ang may hawak ng sarili niyang emosyon. At kung sakaling may lalaking subukan ulit pindutin ang mga buton ng puso mo, ngumiti ka lang at isipin, hindi ako robot ng emosyon mo. Ako ang may-ari ng sarili kong damdamin. Minsan ba, kahit alam mong mali na, kahit alam mong ginagamit ka na, hindi mo pa rin magawang umalis? Yung tipong sinaktan ka na, pero ang iniisip mo pa rin ay kung kumain na ba siya? Yung kahit niloko ka na, pag nakita mo siyang pagod, parang gusto mo pa rin siyang yakapin at sabihing, ayos lang, andito pa rin ako. Hindi mo alam kung tanga ka ba o sobrang bait mo lang. Pero ang totoo, hindi ka tanga. Isa ka lang sa mga babaeng may tinatawag na emotional rescue instinct. At kapag natutunan ng isang manipulator kung paano gamitin yon laban sa'yo, kaya niyang gawing sandata ang kabaitan mo. Sa lahat ng emosyonal na kahinaan ng babae, ito ang pinakamasakit. Yung puso mong laging gustong magligtas. Kapag may taong umiiyak, ikaw ang unang lalapit. Kapag may problema, ikaw ang unang magbibigay ng solusyon. At sa relasyon, ikaw yung tipong handa kang umintindi kahit hindi ka na naiintindihan. Kasi sa isip mo, baka ako lang talaga ang makakapagpabago sa kanya. Yan ang lason na madalas mong hindi alam na iniinom mo.
At alam ng mga master manipulators na ganito kang klaseng babae. Kaya sa unang pagkakataon, ipapakita nila sa iyo yung sakit nila, yung trauma nila, yung nakaraan nilang masakit. Tatawagin nila itong openness. Pero ang totoo, script lang yung lahat. Isang lalaking umiiyak tungkol sa ex niya. Isang lalaking magkukwento kung paano siya niloko. Isang lalaking magsasabi, ayokong masaktan ulit, at dun ka mahuhulog. Kasi sa puso mong mapagmalasakit, gusto mong patunayan na hindi ka katulad ng babaeng sumira sa kanya. At kapag sinubukan mo na, hindi mo alam, nakulong ka na sa laro niya. Hindi lahat ng umiiyak ay nasasaktan. Minsan, umiiyak sila para makita kung gaano ka kalambot. Kapag nakita nilang iyong babae na kay dala sumunawa, na laging nagbibigay ng pangalawang tsansa, ginagawa nilang routine ang paghingi ng paumanhin. Una, magsusorry. Pasensya na, nadala lang ako. Ikaw naman, syempre lalambot. Kasi naiintindihan mo. May trauma siya, di ba? Pero pagkalipas ng ilang araw, uulit-ulit. At kapag nagalit ka, sasabihin niya, hindi mo ba ako naiintindihan? Ganyan din ang ginawa ng ex ko sa akin. Boom. Kasalanan mo na naman. At dahil ayaw mong maging katulad ng ex niya, ikaw na naman ang magpapasensya. Ganito nagsisimula ang cycle ng manipulation sa mga babaeng may rescue instinct. Hindi ka na nagmamahal, nagliligtas ka na. At kapag ginawa mong misyon ang pag-ayos ng isang sirang tao, ikaw ang unang masisira. Si Ana ay isang babaeng marunong magmahal ng buo. Nakilala niya si Josh ng panahon na broken daw ito. Sabi ni Josh, hindi na ako magtitiwala ulit. Sabi ni Ana, hayaan mo, ako ang magpapatunay na may totoong tao pa. Sa una parang gumagana. Laging nagpapasalamat si Josh, laging sweet. Pero nang tumagal, naging mahirap kausap. Seloso, manipulative, madalas nagsasabi ng ikaw na bahala. At kapag napagod si Ana, magsusorry si Josh at magpapakita ng lungkot. Kaya babalik ulit si Ana dahil ayaw niyang iwan ang taong kailangan siya. Pero ang totoo, hindi naman siya kailangan. Ginagamit lang yung kabaitan niya para manatili. Ang rescue instinct ng babae ay hindi masama. Ito ay natural, nakatanim sa DNA ng isang pusong marunong mag-alaga. Pero kapag hindi mo natutunang kilalanin kung sino ang karapat-dapat iligtas, magiging bihag ka ng sarili mong awa. Ang mga master manipulators ay parang taong nalulunod na hindi talaga gustong mailigtas. Gusto lang nilang may kasamang malunod. At habang ikaw pilit mong iniangat sila, unti-unti kang hinihila pababa. Isipin mong ikaw ang ilaw sa isang madilim na kwarto. Lalapit ang isang taong basang-basa sa ulan, nanginginig, nagpapasaklolo. Siyempre, ang una mong gagawin ay painitin siya, pakainin, paliguan ng pagmamahal. Pero habang binubuksan mo ang pinto, hindi mo napapansin na sa likod niya, may dalang ulan na papasok sa buhay mo. At unti-unti ikaw na ang nilalamig. Hindi lahat ng taong nilalamig ay dapat mong painitin. Minsan, kailangan mong silang hayaan na silang maghanap ng sariling init. Ngayon dumako tayo sa ikatlong weak spot, takot mawala at matanggihan. Ito ang pinakapaboritong laruan ng manipulator. Kasi kahit gaano ka pa katalino, kapag natamaan ka ng takot na ma-reject, bumababa ang standards mo. Isang araw, lalayo siya ng walang paliwanag. Tapos biglang babalik na parang walang nangyari. At dahil ayaw mong mawalan ng connection, tatanggapin mo ulit. Kahit hindi ka sigurado, kahit hindi ka masaya, basta nandyan siya, okay na. Ang masakit, kapag tuluyan na siyang umalis, parang nawalan ka ng bahagi ng sarili mo. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nakasanayan mong siya ang nagsasabi kung sino ka. Si Ivy ay isang babaeng lumaking takot na iwan. Kaya kapag may lalaking umaalis, parang nawawala ang mundo niya. Nakilala niya si Marco, isang lalaking laging naglalaro ng hot and cold. Kapag malambing, parang langit, kapag malamig, parang impyerno. At kahit alam ni Ivy na hindi siya masaya, lagi siyang bumabalik kasi ayaw niyang maramdaman yung lungkot ng pag-iisa. Yan ang fear of loss, hindi takot sa tao, kundi takot sa kawalan. At doon marunong sumakay ang manipulator. Gagawa siya ng mga eksena na parang aalis siya kapag nagkamali ka. Kaya ikaw, lagi kang nag-a-adjust, lagi kang umiintindi, dahil ayaw mong ma-reject. Pero ang totoo, matagal ka na niyang iniiwan, unti-unti lang. Ang ganitong uri ng relasyon ay parang roller coaster. May mataas, may mababa. Pero ang problema, kapag sanay ka na sa sakit, tinatawag mo na itong pagmamahal. Kapag sanay ka na sa pag-aantay, tinatawag mo na itong loyalty. Pero hindi lahat ng paghihintay ay nangangahulugang tapat ka. Minsan, takot ka lang mawalan. Minsan, takot ka lang ma-reject. At dun ka na kinakain ng laro. Isipin mo ang puso mong parang cellphone na may battery. Araw-araw, sinisilip mo kung may message siya. Kapag meron, parang nag-full charge ka. Kapag wala, low-bat ka agad. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ka na gumagana kung hindi siya ang nag-charge sa'yo. Yan ang nangyayari kapag hinayaan mong maging source ng kilig at halaga mo ang isang tao. Ang problema doon, kapag umalis siya, kasama rin niya ang lahat ng enerhiya mo. Isang araw,
Habang nasa gitna ka ng lahat ng gulong yon, bigla mong mararamdaman ang katahimikan. Hindi dahil wala na siya, kundi dahil napagod ka na sa paghahabol ng init na hindi mo naramdam. Tumingin ka sa salamin at saka mo na-realize, hindi mo kailangang maging tagapagligtas ng ibang tao para mapatunayan na mabuti kang tao. Hindi mo kailangang magstay para lang patunayan na mahal mo siya. At higit sa lahat, hindi ka kailangang maging takot mawala ng tao. Dahil hindi naman ikaw ang nawawala kapag umalis sila. Sila ang nawawala ng isang taong totoo. At sa una, oo, masakit. Parang may butas na iniwan sa dibdib mo. Pero pagkalipas ng panahon, marirealize mong yung butas na iyon, hindi pala para sa kanila. Para sa hangin na papasok ulit para makahinga ka. Hindi mo kayang iligtas ang taong ayaw magpaligtas. Pero hindi mo rin kailangang takutin ang sarili mong mawalan. Kasi ang tunay na kapayapaan, nagsisimula kapag natutunan mong maging buo kahit walang kasama. Kaya sa susunod na may lalaking lumapit na may kwento ng sakit at pangako ng pagbabago, pakinggan mo siya pero huwag mong dalhin ang krus niya sa likod mo. Dahil ang pag-ibig na dapat mong ibigay unang-una ay sa sarili mo. Kasi kapag buo ka, hindi mo na kailangang magligtas. Hindi mo na rin kailangang matakot mawalan. Dahil alam mong ang tunay na pagmamahal, hindi lumalason, naglilinis. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo lang itago. I-share mo to sa lahat ng babaeng alam mong sobra magmahal, yung mga laging nagliligtas kahit sila na ang nasasaktan. At kung nakarelate, comment ka sa baba. Tama na, pipiliin ko na sarili ko. Para malaman kung andito ka na sa panahong natutunan mong pahalagahan ang sarili mo.